Good morning mga kaisda. Welcome po sa aming munting company. Hoy, may sumingit oh. Ang aking pong partner in life. Samahan niyo po akong saksihan kung ano po ba yung aking pong trabaho dito po sa Canada. Ganyan po pala yung itsura namin kapag kami nakasuot na ng uniform. Nagkataon lang po na that time pinalabas po kami kasi may ammonia po nun. Yan na po pala yung uniform namin, wala nga lang apron. Makikita nyo, meron kaming long sleeve, merong gloves, naka-boots, at syempre, hindi mawawala yung hairnet natin. Saka syempre yung face mask. Meron ka din dapat na makapal na long sleeve kasi sobrang lamig sa loob. Dito naman tayo sa aming mga time card. So ayan, syempre dapat maagap kang papasok para sakto yung oras ng pag-out mo. 8 hours nga pala yung pasok namin sa isang araw. Ayan pala yung time clock namin. Diretso naman tayo sa aming locker area. Dito po pala namin nilalagay yung mga extra po namin mga gamit like yung bonnet namin, mga medyas, yung mga extra na long sleeve. Meron po kaming available na mga locker. Next naman po natin puntahan is kung saan natin nilalagay yung mga sapatos natin. Ayan po yung mga sapatos. Andyan po yung mga boots. At mga nakasegregate po pala yung pang umaga at pang gabi na mga boots. Dito naman yung laundry area. Meron po dyan naka-assign na naglalaba ng aming pong mga uniform, aming mga apron. Next naman natin puntahan yung ating pong washroom. Hindi po pala tayo pwedeng makapasok sa loob kasi naka-uniform tayo. Ituro ko na lang. Umuulan nga pala ngayon ng snow pero kung mapapansin nyo, mga nakabike pa rin kami. Kailangan magsuot ka ng makapal long sleeve kagaya ng suot ng partner ko. Kasi kung mapapansin nyo, open area yung aming pong production area. So ayan o, ang lalaki na po ng patak ng snow. Sa una lang maganda yung snow, pero sa bandang huli sasabihin mo na ayaw mo na sa snow. Tara, pasukin natin yung loob ng aming production. Yan po pala si Tina, maaga pang pasok niya, alas 9. Kaya kami naman, galing kami ng break time, so nauna po sila sa amin. Sila naman, mga nag-aayos na ng kanilang sarili, naglalagay ng apron. Ayun naman si Yesha oh, nagpa-quit pa oh. Naka-ready na po pala kami. Ready na sa paghiwa ng maraming salmon. Ang bawat tao po pala ay merong kanya-kanyang station. Tara, puntahan natin. Ayan nga pala si Martin, ang isa sa tropa. Tingnan mo, ready na siya. Ayan nga pala yung trabaho ko dito sa Canada. Isa pala akong fish cutter. Responsible ako sa paghihiwa ng iba't ibang klase ng isda. So sa ngayon, yung pinapakita ko po sa inyo is yung salmon. Pero napakadaming isda yung nahihiwa namin dito. Meron kaming 8 oras ng paghihiwa. Just imagine, break time lang yung pahinga namin. Madalas sumasakit yung mga braso namin, yung mga daliri, mga balikat. Pero ganun talaga eh, tiyaga lang. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tis-tis lang. Mahirap din yung buhay dito sa Canada. Pero dahil may mga goal tayo sa buhay, kailangan nating magpatuloy. Sabi ko nga, kapag nakarating ako dito, gagawin ko yung best ko. At ayun, sa awa ng Diyos, magtatatlong taon na ako dito. Mahirap sa umpisa. Pero pag natutunan mo na, masasabi mo, kayang-kaya naman pala talaga. Tiwala lang talaga. Tiwala, determinasyon. At tuloy mo lang kung ano yung pangarap mo sa buhay. And sure ako,
matutupad mo lahat ng pangarap mo. Alam niyo ba, nung nagsisimula pa lang kami sa pag-iiwan ng isda, maraming struggle yung mga pinagdadaanan namin. Lalo na kapag malamig yung panahon. Just imagine, bukas yung tubig and then may snow. Grabe, sobrang lamig talaga. May time pa nga na sobrang tigas ng isda. Frozen kasi. Kakalabas lang galing sa freezer. So ayun, tsatsagain mo talaga siyang hiwain. Kahit na sobrang tigas niya kasi kailangan yung makakota. Isa nga pala ako sa pioneer sa PSI. At ang kagandahan dun, kami yung nagsimula ng department ng Piliting. So ayun, kahit pa paano, masaya ako na nakakatulong ako dun sa mga baguhan na pumapasok dito po sa aming company. Masaya akong tumutulong na turuan sila kung paano nga ba yung tamang paghiwa ng isda. Ayun naman si Nomer. Kung mapapansin nyo, sila yung mga nasa unahan. Meron kaming 4 or 3 lalaki na naka-assign para mag-cut ng isda. So kami, doon sa bandang unahan, kami na lang yung responsible para mag-trim ng mga kinakat nila. Ang bilis nila mag-cut, no? So ayan, pagdating dyan, nagtitrim na lang yung iba. So doon naman sa kabilang area, sila naman yung naka-assign sa pagdidebone ng isda. So kapag sinabi nating deboning, yun yung magbubunot ka ng mga tinik ng salmon. And then sa bandang unahan, sila naman yung nagra-rack ng mga finished product ng salmon. Imagine mo sila, oh. Happy lang. Ganun talaga pagdating sa trabaho. Kailangan may bonding moment din kayo. May kulitan moment habang nagtatrabaho. At the same time, ang mahalaga naman dun, maayos kayo nagtatrabaho. Teamwork pa. So, ayan na yung mga nagawa namin. Imagine yung dami namin, no? Ang dami namin nagagawa. Dito naman masasaksihan natin. Ayan, no? Yan na yung pinaka gusto ng lahat. Yung sahod day. So, kanya-kanyang tinginan ng aming mga pay stub. Siyempre, with kape version. So, ayan. Ayan na po ang gusto ng lahat. Uwian time. Tapos na po ang aming 8 oras na pagtatrabaho. Ready na po kaming umuwi. Tara na. Uwi na po tayo. Magpahinga naman kasi sobrang pagod na. So, ayan po yung production area namin palabas. Then, makikita ninyo, pag uwi namin, may snow. Oh my God. Eto na po. Uwi na. Grabing hirap ng buhay namin, no? Naglalakad na lang kami kasi ba mag-slide kami. Saka that time, nawala na rin ng battery yung bike niya. So, medyo malayo din yung nilalakad. Pero ganun talaga, tiyaga lang. Dito may imagine nyo na hindi basta yung buhay dito sa Canada. Mahirap din yung mga struggle na pinagdadaanan namin. Pero, ganun pa man, kailangan nating kumayod, kailangan lumaban sa buhay. Hanggang dito na lang po. And thank you so much po sa mga nanood. See you in my next vlog. Bye!